Hi! Hello mga ka-channel! I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, pag-uusapan natin yung series ng ating Java online classroom tutorial. Okay? Pero bago ang lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga nag-likes and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. So, paki-comment na lang at paki-comment ka, no? And sabihin nyo na lang kung ano yung gusto nyo magiging content na gagawin ko online. Okay? So, let's get started. Ngayon, ang makikita natin sa ating screen yung C++ online compiler, no? So, dito na tayo mag-create ng ating part 1 na activity regarding dito sa Java. So, once i-open ko yung Java, no, meron tayong public class, main, public static void main, yung string, yung arch, then yung mga curly braces na yan. So, set aside na muna natin yan. Pag-uusapan muna natin yung ating tinatawag natin ng syntax, di ba? Okay, so gagawa tayo. So, system.out.print line. Okay, then lagay tayo ng double quote. Then kung saan maglalagay tayo ng ating magiging output, no? SPCC. Then always terminated dyan with the semicolon. Okay. So ngayon, ano nga ba yung system.out.println? Okay. So ito yung isa siyang statement in Java na used to print output to the console. So it is commonly used for debugging purposes or providing information to the users. Ayan yung ibig sabihin na system.out.println. So, ibig sabihin, commonly used statement, no, in Java programming language. So, nag-serve siya as the purpose of printing message or data to the standard output, no, which is typically the console windows. So, where you run your Java program. So, ginagamit to display something in the console. Ngayon, anong pagkakaiba ng system.out.print and kumpara natin ito ng system.out.println? So, yung system.out.print ay ginagamit to display something in the same line. Kaya kahit ang dami nating message dyan, halimbawa, hello world, welcome to SPCC, welcome to the world, kapag print lang yung ginamit natin, never siyang mag-create ng new line. Kaya pag dapat ang gagamitin natin yung print line. So, ibig sabihin yan, display, then create a new line. Okay? So, ngayon, ano nga ba yung ibig sabihin ng system? Okay? So, meron yung din. Dapat maintindihan natin na ano yung functions niyan. So, system is yung tinatawag natin na predefined class in Java na makikita natin in java.lang package. Siya nagpo-provide ng access to the resources gaya ng mga standard input and the standard output. Ngayon, yung pag sinabi naman nating out, no, ito yung tinatawag natin na static member of the system. Then, yung print line, okay, so ito yung print line. Okay, so gaya nasabi natin kanina, ito yung method of print stream class which out references. So ginagamit to print a line of text to standard output stream. So yung print line methods adds a new line character, no? Gaya ng mga halimbawa yung \n at the end of the output. So the next output will appear on the next line. Not like do sa print na sinabi ko kanina, it will display only at the same line. Okay, so ngayon, gagawa tayo ng code and example, no, para i-compare natin yung print line do sa print. So ngayon, pag i-run ko yung program, okay, so makita natin dito sa yung hello SPCC. Pero kung halimbawa, kukopya tayo ng another message na pwede nating ilagay dito, so Control V. Then halimbawa, lalagyan natin siya ng hello student. Okay, hello student. Okay. So once na-run ko yung program, ang mangyari dyan, mag-create siya ng new line. Kasi ang ginamit natin dito is print line. Okay? Yan, print line. Kaya tanda natin guys
working with the Java programming, binabasa niyo guys yung command from top to bottom, no? Yung public class, public static, public print line, yung system.out.print line. Kaya pag halimbawa, ay inilagay natin dito yung hello student. Okay? And pagpalit natin ngayon, ito yung SPCC. Okay? Hello SPCC, meaning babasahin nyo muna yung hello student. Kasi binabasa niya from top to bottom. Okay? So once i-run ko yung program, makikita natin yung ating display. Hello student, hello SPCC. Okay? Kung halimbawa, inalis natin yung print line, yung LN. Okay? So ano mangyari guys? Kapag nira natin yung program, since na nagbabasa siya from top to bottom, so hindi siya mag-create ng another line. Kasi ito yung ito yung command na babasahin niya para do sa isang line lang. Okay? Kung halimbawa, maglalagay ulit tayo ng isang message yan, no? So Control V. So ilalagay natin halimbawa yung hello SPCC. So hello Systems Plus, no? So kailangan i-promote natin yung Systems Plus, di ba? Okay? So once na-run ko ulit yung program, makikita natin yan. Hello student, hello SPCC, and makita natin nagkaroon siya ng hello student and hello SPCC kasi hindi tayo naglagay dito ng print line. No, hindi siya nag-create ng panibagong line. So, LN. Okay? So, run the program. And, hello SPCC, hello student, hello SPCC, and hello Systems Plus. Ngayon, ano naman yung importance ng ng tinatawag natin na comment, di ba? So, this is just a display. Okay, so ano lang, no? Para makita lang natin kung ano yung display, no? This is just to display okay, so hello student. Okay, so once i-run ko yung program, hindi siya magkakaroon din ng error kasi nilagyan natin siya ng double slash. Ano lang dyan? Hello student, hello SPCC, hello Systems Plus. Pero once na tinanggal natin yan, okay, kapag nira natin yung program, magkakaroon siya ng error. Kasi ang this is the part ng ating code. So, napaka-importante na dapat maglalagay tayo ng double slash. Okay? So, ganun lang kasimple guys ng ating pinaka-basic ng tinatawag natin paano gamitin yung print line tsaka yung print dito sa Java programming. Okay? So that's all. Thank you very much and see you on my next tutorial. Okay? So bye-bye.